Dahil sa ipagdadalamhating naranasan niya sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Lazaro, ipinamalas ni Jesus ang kanyang dakilang tanda. Binuhay niya si Lazaro bilang patotoo na siya ang buhay. Sa kamatayang tinanggap niya sa krus, inilahad ni Jesus ang pinakadakilang kabutihan, ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay walang iba kundi si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mabiyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ay patuloy na inaanyayahan na ipagpatuloy ang ating paghahanda para sa makahulugang pagdiriwang na misteryo Pascual ng ating Panginoon. Ipinahayag ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, muli, aminin natin ang ating mapagkakamali at mga pagkukulang, ganun din ang mga nagawa nating makasalanan. Kababaang loob at taos sa puso na hingian natin ng kapatawaran at ang Diyos ay handang magpatawad sa atin. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano pat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kaniyang dinaanan, sa iyong pag-akap at sa kaniyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ang makaharing pagtatagumpay mula sa libingan ng sambayan ng nalugmok sa kapigatian ang siyang nagpapaalala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na katauhan ng kanyang anak na si Jesus. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirinong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Iniahayag ni Pablo na ang Espiritu Santo ang siyang biyaya ni Kristo, ang siyang tanda at patotoo ng ating muling pagkabuhay sa pagdating ng itinakdang panahon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao,
hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayo. Nabuhay ako't buhay, nabubuhay na sino mang ako'y pinananaligan ay di mapapanaikan ng kamatayan kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kaniyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabay, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus na tutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya. Tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo ako'y nagagalak na wala ako roon, upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na
puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kaniyang mga kasama. Sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang inyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang paparito sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, naririto ang guro, ipinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakararating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus na makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya'y napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halik kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupulutan ng kayong panlibing ang kaniyang makamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo at nang makalaya.
Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Mga minamahal na kapatid, sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. Sa banal na misang ito, tayo ay taimtim na nananalangin. Tayo ay nagdadasal. Tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos na nagmamahal sa atin, sinasabi natin sa Kanya, thank you ha. Napakaraming biyaya ang iyong ibinigay sa amin. Mula noong nakaraang linggo hanggang sa araw na ito, ang dami-dami talaga, Lord, ng blessings na ibinigay mo sa amin. Kaya napakaraming salamat sa mabiyayang iyong ipinagkaloob sa amin. Ipinapahayag natin sa Kanya ang ating mga papuri at mga pasasalamat. Sa araw ding ito, sa ating pananalangin, sinasabi natin sa Kanya ang ating makahilingan, ang ating mapangailangan sa buhay. Lalong-lalo na sa panahong ito, marami sa atin ang natatakot. Marami sa atin ang nangangamba sa takbo ng ating buhay. 106 pesos na ang litro ng diesel. At nitong linggo ay tataas pa halos sa abot ng 20 pesos. At alam natin na kapag tumataas ang presyo ng gasolina at diesel, ay susunod din ang presyo ng pangunahing bilihin. Sa mga patuloy ang giyera sa Middle East, maraming banta ng iba't ibang uri ng kaguluhan sa buong mundo. May mga sakit na dumadapo sa mga tao na hindi lubos maipaliwanag ng siyensya at hindi alam kung saan ito nagmumula at nanggagaling. Hindi natatapos ang katiwalian sa ating bansa, hindi nare-resolba ang trilyon-trilyon na katiwalian na nangyayari sa ating bansa. Ang mga mayayaman ay lalong yumayaman. Ang mga mahihirap ay lalong nasasadlak sa matinding hirap sa buhay. Sigurado pagbukas ng klase, tataas ang mga tuition fees. At sigurado maraming kabataan ang mahirapan makapasok at maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Kaya sa mga panahong ito, sa mga ganitong pangyayari, ang aking tanong, kanino tayo at saan tayo humuhugot ng lakas upang masumpungan natin ang mga pamangamba at takot natin sa buhay? Saan tayo kumukuha ng lakas upang masumpungan natin ang napakaraming mga hamon, mga problema at pagsubok sa buhay? Saan tayo dapat kumapit? Sa patalim
sa mga material na bagay at makamundong kayamanan. Kaya sa ating pagsasama at pagtitipon, tayo ay pinaalalahanan na walang dapat tayong paghuhugutan ng lakas upang masumpungan natin ang napakaraming pagsubok sa buhay, kundi ang ating pananalig sa Diyos. Na mayroong Diyos na hindi tayo kinakalimutan at hindi niya tayo kayang pababayaan magpakailanman. Kinakanta natin yan. Pero kung minsan, pero madalas nating kinakanta kapag merong patay. Pero hindi yun para sa namatay. Ang awiting iyon. Kundi para sa atin yun. Paalaala yun ng Diyos. Ano ang sabi niya? Hindi kita malilimutan. Hindi kita pababayaan magpakailanman. Hindi yan pangako ng patay. Hindi yan ating pangako sa mga nauna sa atin. Kundi yan ay pangako ng Diyos. Kaya sa Kanya dapat tayo manalig, sa Kanya dapat tayo kumapit, sa Kanya dapat tayong humawak ng mahigpit. Mayroon nagsabi sa akin, pero Father, kung minsan madulas. Umiiyak siya. Kahit anong hawak ko ng mahigpit, pero may mga pagkakataon na talagang madulas, tila bagang madulas ang kaniyang mga kamay. Kaya sabi ko, hayaan mong siya ang hahawak sa iyo. Dahil kapag siya ang hahawak sa atin, sigurado na hindi niya tayo bibitawan. Subalit kapag tayo ang hawak, kapag napagod na tayong humawak, mayroong tendency na mabitiwan natin ang kanyang kamay na madulas. Kaya hayaan mo lang na ang Diyos ang hawak sa iyo. Mga minamahal na kapatid, diyan umiikot ang mensahe ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Tayo ngayon ay nasa 5 linggo na ng panahon ng Kwaresma. Ito ang katapusang linggo ng 40 araw na paghahanda. Sa sunod na linggo ay mahal na araw na. Kaya ang tanong ko ay, handa na ba kayo? Ready na ba ang bawat isa sa atin para i-celebrate natin ang pag-ibig ng Diyos na Kanyang ipinahayag sa pamagitan ng Kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay upang maging ganap ang kaligtasan. Sana sa taong ito, hindi masayang ang panahon ng Kwaresma. At sabi ko nga, masayang lang ang 40 dias kapag walang nangyari sa ating mga sarili o walang konkretong paghahanda tayong ginawa. Tinawagan tayo kahapon na mangumpisal. Sabi ng iba, busy ako. Ewan ko na lang sa inyo. 3 oras kaming mga pari ang nakaupo at nag-iintay doon sa inyo. Upang sa pamagitan namin, kami ay gamitin ng Diyos na instrumento upang tayo ay makapagbalik loob sa Kanya. Yun na yung konkretong paghahanda. Andyan na, ibinigay na sa atin. Sa atin na lumalapit. Pero kung minsan, hindi pa natin binigyan ng halaga yung pagkakataon. Parang sinayang natin yung chance
to be reunited with God. Sabi ng iba, malayo. Nakarating ka nga ng Quiapo. Yan, St. Louis de Montfort lang. Nakarating ka nga ng Baclaran para doon mangumpisal. Yan, St. Louis lang. Ilang metros lang. Hindi mo naabot. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Pero yung paalaala sa atin sana, hindi natin sinasayang ang mapagkakataon na ibinibigay sa atin upang ihanda natin ang ating masarili to have a meaningful celebration of the Paschal mystery of Christ. Mga minamahal na kapatid, muli balik tayo sa ating mapagbasa sa ika-5 linggo. Sabi ko nga kanina, yung ating ugnayan sa Diyos ay pinaiikot ng ating mapagbasa. Lalong-lalo na ang kwento tungkol sa muling pagkabuhay ni Lazaro. Marami tayong mga magagandang aral na mapupulot sa narinig nating kwento ng muling pagkabuhay ni Lazaro. Narinig natin ang background ng buhay ni Lazaro. Siya ay matalik na kaibigan ni Jesus. May dalawa siyang kapatid na babae na si Maria at Marta. Si Maria, yung babaeng naglagay ng pabango sa paa ni Jesus. At tinugasan niya ang paa ni Jesus ng kanyang mga luha at pinunasan niya ng kanyang mga buhok. Maririnig natin yan sa mahal na araw. Sila yung kapatid ni Lazaro. Taga Betania sila. Nagkasakit si Lazaro. In-inform nila ang kanilang best friend na si Jesus. Hindi nakapunta si Jesus upang dalawin ang kanyang best friend na may sakit. Parang nagtatampo si Maria at Marta. Kasi malapit lang 3 kilometers lang ang layo ng kinaroroonan ni Jesus sa tahanan ni Lazaro. Pero hindi napagbigyan ni Jesus na madalaw ang kanyang matalik na kaibigan. Di ba? Kuminsan, natural feelings natin. Yun yung inaasahan nating mga best friend. Tapos mayroong matinding pangyayari sa buhay o sa ating pamilya. Tapos yung best friend, yung parang tinuturing nating malapit sa ating kalooban, ay hindi man lang nagpakita sa atin. Ay, siyempre, magtatampo tayo. At after how many days, namatay si Lazaro. At saka nabalitaan ni Jesus. At pumunta si Jesus. Subalit sa kanyang pagpunta, ay nailibing niya ang kanyang best friend. Di ba yun yung kwento? Yun po yung kwento. Sa kwentong ito ay muling ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Kasi maraming tao, maraming mga Hudyo, ang hindi pa nakakilala at naniniwala sa Kanya. Kaya muli siya ay nagpapakilala kung sino siya. Kasi, hindi tayo magkaroon ng malalim na pagtitiwala sa isang tao kung hindi natin siya nakikilala. Kahit sa atin, di ba? Hindi ka lubos, lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi ka lubos na magtiwala sa isang tao na hindi mo lubusang nakilala. Baka scam yan. Lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. Hindi tayo lubos-lubos na nagtitiwala kung hindi natin nakikilala ang isang tao. Ganon din ang mga Hudyo, ang mga Pariseyo.
Hindi nila lubusang nakilala ang Panginoon, kaya hindi sila lubos na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Kaya si Jesus ay muling nagpapakilala ng Kanyang sarili. Una, ipinakilala ni Jesus na siya ay taong totoo, katulad natin. Katulad natin, siya ay mayroon ding mga matalik na kaibigan. Katulad natin, siya rin ay may mga mahalagang ginawa sa buhay. Hindi lang siya Diyos, kundi siya ay taong totoo. Kaya ang tanong ko ay, naniniwala ba kayo na si Jesus ay taong totoo? Yung iba tumitingala sa kisame, wala doon yung sagot, kundi sa iyong sarili. Kailangan naniniwala tayo na si Jesus ay taong totoo, na ipinanganak ng mahal na Birhen Maria, naging tao katulad natin. Kaya noong marinig niya na namatay si Lazaro, at noong siya ay nasa libingan na, at noong nakita niya na si Maria ay umiiyak, bilang tao, ay ipinakita niya ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nahimutok siya. Umiyak siya. Kaya sabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro kasi umiyak siya sa kamatayan ng kanyang matalik na kaibigan. Ibig sabihin, si Jesus ay taong totoo. Pangalawa, ipinapakilala ni Jesus na siya ay ilaw na nagbibigay ng liwanag. Sabi dito, no? Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Kaya si Jesus ay nagpapahayag sa atin na siya ang tunay na ilaw na magbibigay sa atin ng liwanag. Kapag tayo ay nakaranas ng kadiliman, naka-experience na ba kayo na makaranas ng kadiliman sa buhay? Oo, bawat isa sa atin may yugto sa ating buhay na nakaranas tayo ng kadiliman. Dulot ng mga problema at mga pagsubok. Sa mga panahon na mayroong mga pagsubok at problema sa ating buhay at tila bagang dumilim ang ating buhay, kanino tayo pumupunta upang pagkalooban ng liwanag? Sana walang iba kundi kay Jesus sa ating Diyos. Ibig kong sabihin, kapag meron kang problema, saan ka pumupunta para humingi ng gabay at liwanag? At sabi ng Ebanghelyo, sana walang iba kundi kay Jesus, ang ating tunay na liwanag. Diba yan yung una nating ginagawa pag Sabado ng Gabi de Gloria? Pag mag-Easter Vigil tayo, ano yung ginagawa nating una? Nagpapaliwanag sa gitna ng dilim. Upang mapaalalahanan tayo na si Jesus ang tanging tunay na ilaw. Pangatlo, sinabi ni Jesus, ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang mananalig sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. Marami sa atin ang takot sa kamatayan. Pero mga kapatid, walang makakaiwas diyan. Dahil ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Lahat tayo ay pupunta diyan.
Lahat tayo ay may oras ng kamatayan. Una-unahan lang yan. Sino kaya ang mauna sa atin na narito? Hindi natin alam. Kung makatok kayo dyan, kahit anong katok nyo, pag oras na natin ay oras na natin. Sabi ko nga, huwag matakot sa kamatayan. Dahil, ano ang sabi ni Jesus? Manalig sa Kanya dahil Siya ang muling pagkabuhay. Kaya tayo ay pinaalalahanan na hindi tayo matakot sa kamatayan. Dahil hindi magwawakas ang ating buhay sa kamatayan. Dahil tayo ay muling buhayin ni Jesus. Lahat tayo ay mamamatay, subalit tayo ay lahat muling buhayin ng Panginoon. So sana hindi na kayo matakot mamatay, kundi palagi lang maghanda. Palagi tayong maghanda. Kapag umalis kayo, no, yung mga underwear nyo, kailangan hindi mga butas-butas, no? Kasi baka masagasaan tayo diyan, tapos pag binihisan tayo, butas yung underwear niya. No? Nasubukan nyo na bang magbihis ng maayos kapag kayo ay natutulog? Kasi kapag tayo natutulog, parang nagkapapractice tayo ng kamatayan. Ano kayang itsura natin kapag tayo ay mamamatay? Kailangan mag-practice na tayo. Subalit hindi tayo matakot dahil tayo ay muling buhayin ng Diyos. Matakot lamang tayo kapag wala tayong pananalig. Ano ang sabi ni Jesus? Ang nananalig sa akin ay magkaroon ng muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. Dahil Siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Pangatlo, si Jesus ay nagpapakilala na Siya'y anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. May narinig na ba kayong taong binuhay niya ang namatay? May narinig na ba kayong tao na binuhay niya ang namatay? Wala pa? May narinig kayong Santo Papa na kanyang binuhay ang muling namatay? Binuhay niya ang namatay? May narinig kayong Santo Papa na binuhay niya ang patay? Wala. May narinig kayong presidente ng anumang bansa na binuhay niya ang patay? Wala din. Sino ang narinig niyong binuhay niya ang patay? Si Jesus lamang. Dahil Siya ay anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya para bagang sinasabihan tayo ng ating Panginoon na Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang patay ay pwede niyang bigyan ng buhay uli. Kaya sana sa Kanya lang tayo maging tapat at manalig ng lubusan. Dahil Siya ay Diyos na anak na makapangyarihan sa lahat. Wala na sana tayong ibang pananaligan, kundi kay Jesus na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Manalig sana tayo na Siya ay taong totoo. Siya ang ating tunay na ilaw. Siya ang ating buhay at muling pagkabuhay. At Siya ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa Kanya lamang tayo dapat kumapit at manalig ng lubusan upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, ito yung mensahe sa atin sa 5 linggo ng panahon ng Kwaresma. Na sana manalig tayo ng lubusan kay Jesus na nag-alay ng Kanyang buhay. Siya ay taong totoo. Siyang ating tunay na ilaw. Siyang ating buhay at muling pagkabuhay. At Siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siyang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na ang patay ay Kanyang muling binuhay.
At kapag tayo ay nanalig sa Kanya, pagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinaalaala ngayon sa atin ng Panginoon na tanging sa Kanya lamang natin matatagpuan ang ating muling pagkabuhay. Dahil Siya ay taong totoo, ang tunay nating ilaw, ang buhay at ang muling pagkabuhay, at ang anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy tayong umasa at manalig at mananampalataya sa pangako ng tapat nating Ama. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Panatilihin mong tapat sa pangako mong muling pagkabuhay, kaming iyong mga mananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itulot mo na ang lahat ng mga naglilingkod sa pamahalaan ay kumapit sa pangako mong muling pagkabuhay upang ang kanilang paglilingkod ay maging mabunga at puno ng pag-ibig. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi at pagpapatawad habang kami papalapit sa mga mahal na araw na aming pag-alala sa misteryo Pascual ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itinaas din namin ngayon sa iyo, mga kapatid naming naghihikahos, mga indigenous people at iba pang minorya sa aming lipunan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Pagkalooban mo ng muling pagkabuhay, ang mga mahal naming yumao sa iyong itinakdang panahon. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ama naming mapagpala, pagkalooban mo kami ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong iyong anak at aming manunubos. Amen. Magsiupo po tayo.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagsasaloob mo na manilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahaing ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y di naiiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazarong kaibigang giliw. Siya'y di naiiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo. Kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amay bumubuhay. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabubuhay.
sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa makaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng Banal na Puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang inyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na may sakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Birhen ng Banal na Puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo. Magsiupo po muna tayo para sa pasasalamat, paanyaya at paalala. Patuloy po natin pasalamatan ang mga tumulong sa paglilingkod. Ang Music Ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live stream. Pasalamatan din natin ang sponsor sa ating misa ngayon, ang San Roque Chapel, at ang susunod na linggo ay San Juan Bautista Chapel. Pasalamatan din natin ang nanguna sa ating banal na misa na si Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Paalala at paanyaya, patuloy po natin suportahan ang isang dakot program na sa pamagitan ng pag-aalay ng bigas tuwing misa, ito po ay pinamamahagi sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. At patuloy din po natin suportahan ang ating balikhandog at mga donasyon para sa pagpapatayo ng ating kumbento sa Tahanan ni Maria. Ito po ay kinakailangan upang tayo ay maging Quasi Parish. Nawa suportahan natin ang ating proyekto na ito. Mga paanyaya at paalala, muli, mag-uumpisa na po ang mahal na araw sa susunod na linggo. Narito po ang schedule ng ating Holy Week activities. Linggo ng Palaspas o Palm Sunday sa March 29. Ang schedule ng mga misa ay ang mga sumusunod. 6:30 ng umaga sa Silver Street Compound, 9 a.m. ng umaga sa Tahanan ni Maria, alas 5 ng hapon sa Woodcraft Chapel. Sa St. Louis de Montfort Chapel ay sa March 28 ang anticipated Palm Sunday Mass at sa 7:30 p.m. Dapat po ay dumating tayo ng maaga dahil 30 minutes bago ang misa ay ang pagbabasbas ng mga palaspas. Dalaw sa may sakit, si Father Sampo ay dadalaw sa mga may karamdaman para sa pagpapahid ng banal na langis sa may sakit. Ito po ang schedule. March 30, Lunes Santo sa Cluster Faith. March 31, Martes Santo sa Cluster Hope. April 1, Miyerkules Santo sa Cluster Love. Narito naman po ang schedule of activities sa banal na Tridium. Huwebes Santo, April 2, Chrism Mass sa ganap na alas 8 ng umaga sa San Roque Cathedral. Ang misa ng huling hapunan o the Mass of the Lord's Supper sa ganap na alas 5:30 p.m.
sa Woodcraft Chapel. Pagkatapos ng misa ay magkakaroon ng pagtatanod o vigil sa banal na sakramento sa ganap na alas 8 ng gabi sa Woodcraft Chapel. Biyernes Santo, April 3, MSY, the Station of the Cross, mag-uumpisa ng alas 4 ng umaga sa first station sa Eternal Gardens at magtatapos sa 14th station sa St. Louis de Montfort Chapel. Ang pitong huling wika o 7 last words, ito ay gaganapin sa tahanan ni Maria sa ganap na alas 12 ng tanghali. Pagdiriwang ng pagpapakasakit ng Panginoon o celebration of the Lord's Passion ay gaganapin sa ikatatlo ng hapon sa tahanan ni Maria. Susundan ito ng prosesyon ng Santo Estero. Ang atin pong isusuot sa Biyernes Santo ay kulay itim. Sabado de Gloria, April 4, magdamagang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay o Easter Vigil. Magsisimula po ito ng alas 7 ng gabi sa Whip Compound para sa Blessing of Fire. Pagkatapos ay magpuprosesyon papunta sa tahanan ni Maria. Pinapayuhan po ang mga dadalo na kumain na bago pumunta sa whip dahil mahaba po ang ating pagdiriwang. Kulay puti po ang ating isusuot. Linggo ng muling pagkabuhay, April 5, salubong sa ganap na alas 4 ng umaga sa whip compound. Susundan ito ng banal na misa sa tahanan ni Maria. Oras ng mga banal na misa, alas 7 ng umaga sa Silver Street Compound, 9:30 a.m. sa St. Louis de Montfort Chapel, at alas 5 ng hapon sa Woodcraft Chapel. Marami pong salamat. So sa linggo po ay sisimula na po natin ang mahal na araw sa pamagitan ng pagdiriwang ng Linggo ng Palaspas. Sa linggo, wag po kayong dumiretso dito. Kasi hindi po dito ang pagbabasbas ng palaspas. Doon po tayo didiretso sa whip, sa may second gate, doon banda sa may tapat ng Jordan. So doon po tayo didiretso sa linggo. Dala-dala po natin ang ating palaspas. Naka-order na ba ang lahat ng palaspas? Naka-order na po ang lahat. Sino pang hindi pa naka-order? Sino pang walang palaspas? So, mag-o-order na po tayo ng ating mapalaspas dahil iyan po ay gagawin ng ating makabataan. So, sa linggo, 8:30 ng umaga, ay naroon na po tayo sa whip second gate. Dala-dala natin ang ating palaspas para sa pagdiriwang natin na linggo ng palaspas. At ang ating isusuot ay kulay pula. Red po tayo sa araw na iyon. Pula po ang ating isisuot sa linggo ng palaspas. Pagkatapos po doon ng blessing ay ang pagdiriwang ng banal na misa. At dire-diretso na po iyon. Wala ng Panginoon, maawa ka. Pagdating natin dito ay sasabihin ko kaagad manalangin tayo. Tapos medyo mahaba-haba ang misa niyan kasi babasahin po natin ang more than 10 pages na pasyon ng ating Panginoon. Kaya sana nakapag-almusal na kayo niyan. Dahil medyo mahaba ang ating pagdiriwang sa araw na iyon. At ang iba pang mga detalye ng ating magawain sa mahal na araw ay naroon po sa tarpaulin sa labas ng ating chapel. Doon na lang po kayo tumingin ng mga oras at ng mga petsa at kung saan gaganapin ang ating mapagdiriwang. Iga-guide po tayo ng ating mga schedules na nakasulat dyan sa tarpaulin para sa ating mga pagdiriwang. So, kita-kits po tayo sa linggo ng umaga, 8:30. Doon po sa second gate ng whip, para sa pagbi-blessing ng mga palaspas. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingiin ang pagpapala ng Diyos.
Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kaniyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba ng Panginoon para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kaniyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Sa Kanya lamang tayo manalig at mananampalataya. Salamat sa Diyos.